What's up, Tomasino? Sa video ito, matututunan nyo kung ano nga ba ang waste segregation at ano ang kahalagahan nito sa ating paaralan. Gamitin ng mga nabubulok upang gawing pataba sa lupa. Yan ang number 1 goal ng Group 5 upang gawing kapaki-pakinabang ang mga basurang wala ng kwenta. Do not do this. Five minutes later. Oh my god. Basura. Ano nga ba ang basura? Ito ay mga bagay na wala ng pakinabang, mga bagay na wala ng halaga, o mga hindi na kinakailangan pa. Sa pagtagal ng panahon, dumarami ang bilang ng populasyon. Isa sa pinakaharap ng ating paaralan ay ang waste segregation. Ngayon, tatalakayin naman natin kung ano ang waste segregation. Ano nga ba ang waste segregation? Ang waste segregation ay ang paghihiwalay ng basurang nabubulok sa di nabubulok na siyang nagiging epekto ng masasamang amoy at maaring mga peste rin. At ito rin ay napakahalaga sa atin dahil nakatutulong ito sa pagre-resiklo dahil sa waste segregation na identify natin kung ano ang papel, plastic at bote na maaaring makatulong at magamit ulit natin at hindi agad-agad natin itapon. At ito rin ay nakatutulong sa atin sa ating kalusugan dahil nakakaiwas tayo sa mga delikado mga substances. At ito rin ay nakatutulong sa mga estudyante na maging responsable kahit sa simpleng gamit. So ano nga ba ang mga advantages and disadvantages ng waste segregation? Una sa mga advantages, mas nababawasan ang mga basura sa landfills sa pamamagitan ng paghihiwalay ng mga nare-resiklo, nabubulok at hindi nabubulok. Mas nababawasan yung mga basura na makikita natin sa landfills. At pangalawa sa mga advantages nito ay nagkakaroon tayo ng pataba sa mga halaman or ang tinatawag nating fertilizer. So, andito naman ang mga disadvantage ng waste segregation. Sa waste segregation, ang disadvantage nito ay maaari tayong masaktan at makakuha ng iba't ibang sakit, lalo na kung hindi sapat ang ating kaalaman dito. Kaya, kung gagawin natin ang waste segregation, dapat alam natin ang mga tamang gawin at tamang proseso sa pagsagawa nito. Isipin ng isang paaralan na hindi lamang malinis, kundi aktibong tumulong sa isang mas luntiang kinabukasan dito sa Santo Tomas Senior High School. Pagtatapon ng basura ay isang araw-araw na hamon, mga hindi ka nais-nais na amoy, mga basurang nag-uumapaw at mga basurang nakakalat. Wala pa. 1, 2, 3, go. Pero paano kung meron tayong sistema na kayang gawing solusyonan ang problema ito? Pinapakilala ang Eco-Segray. The collected biodegradable waste will process into fertilizer, contributing to cleaner future. Eco-Segray not only simplifies waste management, but also promotes a sustainable and eco-friendly environment in our school and beyond. Ano ba yun? Ang baho naman. Kaya nga, sobrang baho. Kailan kaya maayos yung basura na yan? Ewan ko rin. Let's start segregating our waste. Non-biodegradable waste includes plastic, metals, and glass. Recyclable waste includes paper, cardboard, and certain plastic. Now, let's focus on biodegradable waste. We can turn this waste into nutrition fertilizer through composting.
Composting is a natural process that breaks down organic materials into compost, which can be used to enrich soil.